Okay, for our first example, we have here if the bucket and its contents have a total weight of 20 pounds, determine the force in the supporting cables DA, DB, and DC. So meron daw tayo ditong bucket, naka-attach sa may point D na kung saan yung laman niya and yung mismong timbang ng bucket is under 20 pounds. Okay? So tinatanong sa atin, ano nga ba yung nai-experience na force? Ano yung force dun sa cable DA, DB, and DC? So, excuse me. So, pwede natin unang gawin is check natin yung ating axis. So, since meron naman tayong available na axis, we have X, Y, and Z, wherein kapag nakasulat, kung saan nakasulat yan, yung X, Y, Z, possible nandoon yung ating positive values. So, ang gawin natin, i-extend lang natin yung ating illustration, yung ating axis. So, ayan. So, ito yung X, and then ito yung ating Y. So, doon sa kabilang side, yan yung ating negative axis. Andyan yung mga negative values. Okay. So, ngayon, after natin ma-establish yung ating axis, kunin natin yung mga coordinates ng kada points. Okay, coordinates ni point A, ni point C, ni point B, and point D. Kunin natin yung ating coordinates dyan. So, later gagamitin natin. Okay, for letter A, isulat lang natin letter A. Ayan. So, tingnan natin yung axis. Ano ba yung x-coordinate niya? So, ito yung ating point A. Kung titingnan natin yung ating axis, ano kaya yung possible na x-coordinate sa point A? Okay? So, andito kasi sa point na to, dyan nag-i-intersect dito. Dyan nag-i-intersect lahat ng ating axis wherein yung ating coordinate dyan ay 0, 0, 0. Okay po? Ngayon, tingnan natin yung sa A. So, from that point dyan, sa 0, 0, 0, yung x dyan ay 0, aandar tayo along x-axis papunta doon sa katapat ng point A. So, ito siya. Po-project lang natin. So, andyan. So, ano ba yung sukat niyaan nung green line na ginawa ko? Papunta doon sa 0. So, yaan si? Siya si 4.5. Okay? So, ang gawin natin, ating x value is the 4.5. Okay? Next, for the y naman, ang ating y is naka-horizontal. Ito yung ating y-axis. So, kung titingnan natin, parang hindi naman gumalaw. Okay? Hindi naman umalis sa may linya na yan, yung ating point A. So, it is safe to say na ito ay 0 for the y-coordinate. And lastly, for the x-coordinate, ano ba yung sukat? Yung perpendicular doon sa sa z-axis. Hindi ba ito pong sukat na yan? Yung 3. Okay, therefore, yung ating x coordinate, ang z-coordinate natin is yung 3. Excuse me. Okay, proceed tayo dun sa next. We have B. Ayan, ito si B. So, titingnan natin, ano ba yung coordinates natin dyan? For x, ayan. So, sukatin natin along this axis. From this point, from that point, ayan, aandar tayo, pupunta tayo dito. So, ano ba yung tinravel natin na yun? Ano yung sukat nun? Siya si 0.5. Tingnan lang natin sa drawing. Diba yung tinravel na yan? Ito yun. Ayan yan. Yung 1.5. Okay, so yung ating x-coordinate is 1.5. And the next yung y niya is, hindi naman yata siya pumunta ng kanan. Hindi rin siya pumunta ng kaliwa. Therefore, yung ating y-coordinate is 0. And lastly, for the z-coordinate, hindi naman siya tumaas or bumaba. Therefore, 0 din yung ating z-coordinate. Next one, we have C. Ito ang point C. Ayan. Yung x natin, kung napapansin natin, hindi naman siya umabante dyan, saka hindi rin naman siya umatras. Nag-a-act lang siya sa mismong YZ plane. So, ang nangyayari dyan, 0 ang ating x-coordinate. Ngayon po, yung ating y-coordinate from this 0, 0, yan, just sa point na yan, nag-travel yung ating point papunta dito. Nakatapat dyan. So, ano po ba ang sukat niyan? Okay, siya si 2.5 feet. Okay, 2.5 feet.
Next, for the z value or z coordinate natin, nag-travel ang ating point from this origin pataas, papunta dito. Ayan. So, ang sukat niyan is, hindi po ito yun hindi yan. Ang kailangan natin na sukat is itong 3 feet. Okay? Ngayon po, kunin naman natin yung sa D. Ay, mali. Sorry. D. Ayan. Point D. So, ito si point D. Kung titingnan natin, ano ba yung x-coordinate niya? So, from this point, 0, 0, 0, 0, magta-travel yung ating point from that point papunta dito. So, ang sukat niyan is ito, si 1.5. Okay, 1.5. For the y-coordinate niya, papuntang kanan, ang sukat is 1.5. And then, 0 po ang ating z. Since hindi naman siya tumaas o hindi rin siya bumaba. Okay, so linisin lang natin ang ating illustration. Okay. Ayan, so ito na yung coordinates natin. Ngayon po, nakalimutan natin kaninang gawin, ilagay yung ating FBD. Okay, so since tally yan, we just assume na ito ay naka-tension. Lagi naman natin ina-assume na tension yung ating force kapag cable, cord, ganun, o tali. So ito yung ating weight nung ating bucket, WB, ang value niya is 20 pounds. And then for the cord DC, ayan, masyado manipis. So, ito yung ating tension DC. Ito siya. And then, yung next natin, ito yung ating, ayusin lang natin. Ito. Yan yung ating tension DA. And then yung isa, ito, ayan yung ating tension DB. So, alisin ko na rin tong coordinate na yun para hindi naman natin siya kailangan dyan sa solution. Anyway, ayan po. Meron tayong TDC, TDA, and TDB. So, ano next natin gagawin? So, we solve our position vector. Okay? Position vector nung kada line. So, for for DA, ang ating position vector dyan is makukuha natin using the coordinates from D and A. Okay? So, papasok dyan si head minus tail. Okay, dito tayo sa DA. So, ang ating magiging head is diba si A. So, ang gagawin natin is head na 4.5 minus yung tail na 1.5 for the x coordinate. So, I plus dun sa head natin na sa A, 0 minus 1.5, J plus 3 minus 0, K. Okay, so simplify na natin. We have DA na 4.5 minus 1.5 is 3. Okay, 3I. And 0.5 minus 1.5 is negative 1.5 J plus 3K. Okay, next we have DB. So, DB, ang ating head dyan is B. So, ang ating X is 1.5 minus 1.5 I plus 0 minus 1.5 J plus 0 minus 0 K. So, simplify natin, we have 0 na lang yan. 0 yan. And then negative 1.5 J, then 0. Okay. For next, DC is equal to, yung head natin sa C, 0 minus 1.5 I plus 2.5 minus 2.5 minus 1.5 J plus 3 minus 0
k. Kasi simplify natin, we have negative 1.5i plus 1j 3 plus 3k. Okay po. So yung ating mga values, yung nasa unahan na coefficient, yun yung ating x coordinate. Okay, since yung db natin wala namang coefficient sa either for 0 yung x niya dyan. And then yung last is 1.5 para sa dc x coordinate. And then for y, yung pangalawang coefficient, yung coefficient ni j. And then yung coefficient ni k naman, siya si z coordinate. Okay, so I hope clear po yun. So anong next na gagawin natin? Ang gagawin natin is i-tabulate natin para organize yung ating solution. So i-tabulate natin, unahin natin yung ating mismong forces. We have TDA, we have TDB, and we have TDC. And then yung ating last na force, yung ating WB. Okay? And then ilagay natin yung magnitude ng kada isa sa kanila. Wherein si WB is 20 pounds. And then yung TDA, TDB, and TDC, yun yung hinahanap natin. Okay? So question mark lang natin. Next, isulat natin yung X, Y, and Z, and D. Okay? So yung X natin, makukuha natin doon sa position vector. So gaya na sabi ko kanina, yung DA, DB, and DC, yung unang coefficient siya si X, yung pangalawa si Y, and yung pangatlo is si Z. Okay. So TDA, ang X niya is 3. Ito po yun. Ayan. So ang magiging X naman, yung magiging Y naman niya is 1.5. But make sure negative. 1.5. And then for Z is positive 3. Next, we have DB. 0 ang X coordinate niya and negative 1.5 ang Y. And then 0 ang K. Okay, 0 ang Z. Then we have negative 1.5, 1, and then positive 3. Okay, so gawin natin, kunin natin yung D. And so square root of 3 squared plus 1.5 squared plus 3 squared. So we have 4.5. Yung pangalawa sa TDB, obviously wala namang ibang coordinate dyan. So automatically yan din yung ating D. Next TDC is 1.5. Sorry. Square root of 1.5 squared plus 1 squared plus 3. Oh, sorry. 1 squared. So ang ating D is 3.5. Sir, paano naman po yung para kay WB? So since meron naman yung tail sa ating illustration, hindi siya enough para makakuha ng XYZ. Bakit? Kasi wala namang head, wala namang coordinate sa head yung ating WB. So hayaan lang natin na walang laman. Then after that, we tabulate Fx, Fy, and Fz. Since T yung ginamit natin na symbol, pwede naman Tx, Ty, and Tb. Okay? So, gamitin na natin si Fx, Fy, Fd. So, para based din yan sa summation of forces X, Y, and Z. Anyway, sige, paano gagawin natin? If we remember yung ating formula na Fx is equal to the force multiplied by the x component over d. Diba by slope yung gagawin natin. For example then, Fy is equal to the force multiplied by y over d. And then yung Fz is Fz over d. Ayan. So yung d kanina baka lang nagwa-wonder kayo anong formula. So d is equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. Singit ko na. Okay, anong next gagawin? Okay, so gamitin yung formula sa taas. So yung mismong force, si TDA, multiply by x which is 3 over 4.5. Next, so we have TDA again. So negative 1.5 over 4.5. Okay, so sa Z is yung mismong force, TDA times 3 over 4.5. So okay na tayo sa TDA. Next, TDB. So TDB multiply by 0 over 1.5. So alam naman natin automatically yan ay 0 na. Next, we have TDB multiply by negative 1.5 over 4.5. And lastly, we have TDB multiply by 0 over 0 over 1.5.
Okay? So alam naman natin, yan ay 0 lang din. Okay? And then we have TDC multiply by negative 1.5 over 3.5. Then TDC multiply by 1 over 3.5. We have TDC is 3 over 3.5. Okay, and then, sir, paano gagawin ulit sa WB? Okay, so titingnan natin yung drawing. So as you can see, WB is the weight of the bucket kasama yung laman niya. And since weight siya, lagi natin nababanggit, si weight is directly downward with respect to the direction of gravity. So pababa lang siya. So kung titingnan natin yung axis, ano ba yung pababa o yung pataas? Di pa si Z. So we could just say na si WB is nag-act along the Z-axis. Therefore, yung ating 20 pounds is magfo-fall sa FZ. But since pababa, negative po yan. Sir, ano yung Fx and Fy niya? So since hindi naman nag-act sa X and Y axis si 20 pounds and wala rin siyang X and Y component dahil directed downward, 0 lang po yan. And then, we just get its summation. Since tayo ay nasa equilibrium, tawagin natin summation of forces X is equal to 0, and summation forces Y is equal to 0, summation of forces Z is equal to 0. Okay? So, ano na next gagawin? So, pwede natin yung i-rewrite. I-rewrite lang natin siya. Pagpa-plus-plusin lang natin yung mga nakuha natin na yan. Okay? So, sa una, we have TDA 3 over 4.5. Sorry, usually sulat ko. TDA times 4.5 over 3 plus TDB 0 over 1.5. And then TDC is negative 1.5 over 3.5 equal to 0. So, ito yung ating first equation. Tawagin natin equation 1. Next, we have yung TBA. Ba't ba TBA? Okay, mali lang. Ay, sorry. Masyado lang maguli sulat dito. Pero siya po ay TDA. TDA and then TDA. Okay, so going back to our equation, we have TDA negative 1.5 over 4.5 plus TDB negative 1.5 over 4.5 plus TDB. So, 0 naman na yan. Okay, sulat ko na rin. Pero actually, kahit wag na po. Is equal to 0. Okay, for next equation po natin, yung ganito natin siya sinusulat kasi pag ganyan, pababa. Okay? Pababa yung pagkakasulat niya. Downward pa ganyan. So, baka nalilito lang kayo. Okay, kaya pinaalala ko po. Okay? So, we have, doon naman tayo sa Y, TDA, negative 1.5 over 4.5 plus TDB, negative 1.5 over 4.5 plus TDC, 1 over 3.5 is equal to 0. Tawagin natin siya na equation 2. So we have TDA 3 over 4.5. Ito yung pang Z na. Plus TDB 0 over 1.5. So 0 naman na yan na ilagay ko lang. Plus TDC 3 over 3.5 minus 20 is equal to 0. Tawagin natin siya na equation number 3. So now we have 3 equations and 3 unknowns. So it is allowed to use naman yung shortcut, yung Caltech. So we just simply look for mode equation. Mode equation, I think sa Casio. Ito ang makikita nyo.
AX BY plus CZ is equal to D. O take note, yung constant D is nasa kabilang side, nag-iisa. Okay? Pag naman kanon naman, mas madali ata. 3 na puno. 3 unknowns. Okay. Sige, so gawin natin sa calcu. So dito kasi sa calcu na ginagamit ko is parang simulation siya. So hindi ito yung makikita nyo sa calcu nyo. So for solution purposes lang to. Okay, so may laman, alisin natin. Okay, so 3 over 4.5. Ito ang i-input nyo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Even 0 po yung value nung nasa i-input nyo, ilagay nyo pa rin. Okay? Type nyo lang na 0. Okay. So, 3 over 4.5. Next is 0. 0 na to. Cancel. 0. So, pa isa. Ito, 0 din yan. Okay? Next, lipat tayo. Dito tayo sa C. Is negative 1.5 over 3.5. Sir, ano yung D? 0 lang yan. 0 lang naman to. 0. Next, negative 1.5 over 4.5. And then negative 1.5 over 4.5. And then 1 over 3.5. 0 ulit yung ating D. Oh, sorry. Then 3 over 4.5. 0. And then 3 over 3.5. And then, yung 20 natin, negative, dalhin mo sa kabila, magiging positive 20. Okay. Now, we have values ng X, Y, and Z. Si X po ay 10. Si Y is 3.333. And then, yung ating Z is 15.555 pounds, and pounds. So, positive tension po ang values natin. So, I think meron lang po akong correction. Sorry. Meron lang akong correction. May mali ako na isulat. Okay, asa na ba? Ito. Sa may TDB ito. Yan. Dapat yan ay dapat siya ay 1.5 lang. Okay, so na duling. Okay, 1.5. So, i-input ko ulit sa may calcu. Babalikan ko lang yung eto. Dito yata yun. Ayan. So, negative 1.5 over 1.5 is simply 1. Okay? So, ang magiging value ng ating X is 10 pounds. Positive pa rin, so tension. Yan po yung ating TDA. Okay? Siya kasi yung unang nakabanggit sa ating equation. Next, Y is equal to 1.11 pounds. Positive ulit, so tension. Yan naman po si TDB. And Z is equal to 15.5. Ba't ganun? Tama. 15. So, pounds, tension, TDC. Okay, so now we have our final answer for number 1.